Naku po mga kababayan, panoorin nyo ito kung gaano pinaghandaan ng Malacanang itong 3 days rally ng Iglesia ni Cristo at mga iba pang grupo, KOGC, JIL, mga Muslim at pati ang PDP laban ay sasama din mga kababayan, no? Tingnan nyo mga kababayan itong video na ito. Mukhang takot na ang Malacanang. Dahil grabe, doble-doble na yung harang. Ayan o. Ayan, dito po yan sa may malapit po sa Ayala Bridge mga kababayan. So, makikita nyo no, na may harang ng container van. Makikita nyo kung gaano takot na takot ang nasa loob ng Malacanang. Kasi bakit sila naglagay ng mga harang na ganyan, nakadami. Wala naman yan nung nakaraan. Ayan. So, pati yung mga sasakyan ho, hindi na ho makadaan dito. Inarangan na nila talaga mga kababayan. Ito rin yung sa may Minjola, no? Tingnan nyo yung harang. Ayan po. May rally na lang po. Diba? Ayan o, may byboar na rin. Mga barricade. Grabe na yan, boss. Malaka. Grabe paghahanda ng Malacanang, oh. Pati yung mga kababayan, container van, mayroon din dito. Ako, mukhang madaming susugod bukas ah. Ano kaya ang mangyayari bukas mga kababayan? Dito mayroon na ding harang. At ayon sa balita mga kababayan, hindi lang 9,000 na yung i-deploy, no? Ay madadagdagan pa kasi may mga napanood ako, yung mga pulis sa probinsya pumunta na rin dito sa Manila. At doon nga pagbabantayin nga po sa Malacanang mga kababayan. So mamaya panoorin natin. Ayan no. Tingnan nyo guys. Grabe yung harap no. Ano na, up and down na yung container van. Wala pa. Grabe na ito. Grabe na yan guys. Takot na yung mga sa loob. Wala ka. Sabi daw ng karamihan, the end is near daw. Nako. Ito kaya ito? The end is near. Kaya na sabi mo? Parang may gera ya. Pati yung nakamotor no, napaano na rin no, anong tawag dyan, napa-comment na rin mga kababayan kasi para may gera daw na mangyayari mga kababayan. Hala ka. Pero pag deliver sa loob nyo, mag-ganyan. Mahirap na mag-deliver sa loob. Ayan, ang hirap daw mag-deliver sa loob. Ano, may gera, mukhang magdanakaw naman. Grabe si kuya, real talk. Kala mo may gira, mga magnanakaw naman daw. Grabe. Yes, sir, salamat sir. Hello, mga magnanakaw natin. Grabe na yan. Ayan mga kababayan. So ano masasabi nyo dito, no? Sa ginawa ng Malacanang na grabe yung dobling harang nila. So dito naman, pakinggan natin no, yung PNP. Ayan, sabi dito, PNP magpapatupad ng maximum tolerance sa November 16 to 18 rallies. So panoorin natin mga kababayan.
Ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang maximum tolerance sa 3 araw na sabay-sabay na prayer rally sa National Capital Region mula November 16 hanggang 18. Mahigit 16,000 pulis ang ine-deploy sa Rizal Park sa Maynila at 6,000 pulis daw sa Rizal Park. sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Magkakaroon Para sa 6,000. din ng mga pulis sa iba pang lugar na posibleng pagdausan ng lightning rallies, kabilang ang Ayala Bridge at Recto Avenue kung saan nagkaroon ng karahasan. Yan. Kaya pala, grabe na yung harang na nilagay nila na talagang paghahanda. Noong September 21 anti-corruption protest. Ayon kay Acting PNP Chief General Jose Melencio Nartates, layunin nilang panatilihing mapayapa, maayos at ligtas ang aktibidad para sa lahat at i-adjust agad ang seguridad kung kinakailangan base sa kanilang magiging real-time monitoring. Ayun mga kababayan, pati din dito. Ito, sabi dito, dagdag sahod. Ano ba yun? Ito pala, hindi na lamang mga pulis ang i-deploy para sa 3 araw na rally ng INC at iba't ibang grupo. Hala, bakit ganun? Hindi na lamang pulis. Ibig sabihin may mga AFP din. Kaugnay po ng 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo at iba pang rally. Meron pang ibang mga rally bukas. Alamin natin ang sitwasyon at paghahanda. Nasa linya po natin si Police Major Hazel Asilo. Siya po ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Good morning, Major Asilo. Welcome po sa Palatuntunan, Ma'am Hazel. Radyo tayo ngayon, hindi tayo TV. Pero TV na rin sir. at the same time. Yes, Sir Emil. Good morning po and Ma'am Cathy at sa lahat po magandang umaga. Major Asilo, kamusta po ang ating paghahanda para sa mga rally? Nakakasan na po ba? Everything in place? Yes po, lahat po ay nakahanda na. Sa katunayan po yung ating mga contingents from other regions, gaya po ng Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Pro 5, ganun din po sa Procar, is sila po ay on the way na papunta po dito sa NCRPO. Okay. Dalawa po bale yung magiging rally bukas, ano? Isa sa People Power Monument at isa sa Quirino Grandstand sa Maynila. So paano po yun? Saan po mas marami tayong inaasahan ng mga relihista at mas maraming deployment? TikTok users spend over 100 minutes daily on the app. Your ads can deeply reach users and Mas malaki po yung ating inaasahan na crowd dito po sa Quirino Grandstand kasi marami po yung mga members ng INC. Ang estimate po natin is nasa 1 million yung members nila na magmumula sa Metro Manila. Ganon din po sa iba't ibang regions. Compared po dito sa mangyayari na rally dito po sa People Power Monument na ina-expect natin is nasa 500,000 po or 300 to 500,000 po yung expected nating crowd doon. So meron naman po tayong mga nakalatag na deployment para po dyan sa mga areas na yan. Mas marami po syempre yung ilalagay natin dito sa Quirino Grandstand. Meron po tayo ngayong 16,863 na pulis na itatalaga sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Nasa 9,000 na po ang ating i-deploy dito sa NCRPO from 8,000 kahapon. Nagtaas na po tayo ng 9,000 at nasa 7,797 naman po yung augmented forces natin mula sa iba't ibang rehiyon, ganun din po sa National Headquarters at sa SAF. Ma'am Hazel, dito po sa People Power Monument, kailan po ang pagkilos ng grupo rito at hanggang kailan? Yung po sa People Power Monument dito sa Quezon City, sila po ay binigyan lamang ng 1 araw para mag-conduct ng kanilang protest rally. From 8 a.m. po hanggang 10 p.m. ang nakalagay sa kanilang permit na ina-allow sila sa November 16. So 1 day lamang po sila doon. Okay, 16 bukas. Ina-allow sila sa November 16. So 1 day lamang po sila doon. Anong oras? Protest rally. From 8 a.m. po hanggang 10 p.m. ang 8 a.m. hanggang 10 p.m. Ayan, 8 a.m. hanggang 10 p.m. daw mga kababayan yung rally ng gaganapin bukas ng ibang grupo. Iba rin po yung sa Quirino Grandstand mga kababayan. So, sabi daw possible 500,000 yung dadalo dito sa
People Power Monument, mga kababayan. Kaya pala marami rin silang i-deploy na mga kapulisan dito sa Quirino Grandstand, mga kababayan. Ay sa sa People Power Monument. At syempre mas inaasahan nilang mas madami daw, mga 1 million mahigit, mga kababayan, ay sa Quirino Grandstand, which is ito yung mga Iglesia ni Cristo, mga kababayan. So abangan po natin bukas, no? Grabe pala ito, mga kababayan. Ano kaya yung mangyayari bukas? May mangyayari kayang kaguluhan o what dito sa gaganapin bukas? Dahil nga sa galit na ng taong bayan, no? Lalo na dito sa inilabas ni Saldico na pahayag, ay talagang lalong nag-alab ang damdamin ng taong bayan. So ito yung nakakatakot na mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano yung posible na Guys, mangyari. sa kanilang permit na inaalaw sila sa November 16. So 1 day lamang po sila doon. Okay, 16 bukas. Ay, ngayon. Sunday. Bukas po. Bukas. O yun, malinaw 15 kasi marami nagtatanong sa akin Oo. para makakuha sila ng mga alternate routes. O yan bukas po pala yan. 8 a.m. hanggang alas 10 daw ng gabi. Oo, ang Yung People Power MMDA Monument. may ilalabas dyan. Paano po yun, Major Asilo, yung dun sa Quirino Grandstand? So 3 araw, wala pong alisan yan. Yes po, so parang ang mangyayari po, parang vigil na rin po itong rally na ito kasi 3 days yung kanilang inallowed talaga sa kanila. Doon sa permit nila is from 6 a.m. ng Sunday, November 16 hanggang 7 p.m. po ng Tuesday, November 18. So meron pong mga areas na ibinigay sila kung saan sila pwedeng magbilit, saan sila pwedeng magtayo ng kanilang mga areas, kung saan sila pwedeng magstay. Kasama po yan doon sa permit na nakuha nila yung do's and don'ts, gayon na rin po yung guidelines at mga dapat nilang sundin para hindi naman po ma-revoke yung permit na ibinigay sa kanila ng Manila. Tapos sa Major Asilo, Kati San Gabriel, merong mga naka-standby ho ng mga prosecutor. Ibig sabihin kayo na ho magpaliwanag sa publiko. Kaugnay pa rin ho yan ng rally, di ho ba? Tama po, actually hindi lang po CDM contingents, hindi lang mga pulis ang nakakalat sa 3 araw na ito, lalo dito sa Quirino Grandstand. Meron na po tayong mga arresting officers, meron po tayong mga prosecutors para po mas madali yung magiging proseso natin, hindi katulad ng September 21 na nagkagulo. Meron na po tayo diyan mga taga DSWD. Kumbaga po, lahat na ng ahensya ng gobyerno na kakailanganin natin diyan sa 3-day protest rally na diyan ay nagtipon, kumbaga po nag-join forces na. Yung coordination po natin is mas malaki para po maiwasan natin kung ano man po yung mga hindi inaasahan na kagaya po na nangyari noong September 21. Bakit po may mga arresting officer, Major Asilo? Para po siguraduhin na kung sakali po na magkaroon ng hindi inaasahang gulo is madali po kasi yung ating po mga CDM contingents ay wala po silang armas. Ang dala lamang po nila ay yung kanilang shield at yung kanilang baton. Hindi po sila, wala po silang dalang armas kaya hindi po sila, kumbaga po yung maximum tolerance lang ang kanilang baon. Ito pong ating arresting officers, sila po yung gagawa ng way, sila yung mang-aaresto sa mga taong manggugulo dito sa 3 araw na ating peaceful rally. Pero kung wala namang gulo, wala namang aarestohin, ano po? Syempre. Tama po, hindi po sila kailangan gumalaw kung wala namang kaguluhang mangyayari. Major Asilo, ide-deploy nyo ba itong anti-riot vehicle? Minsan idinemo ito sa PNP SAP, dyan sa Bagong Diwa. Yes po, nandyan po din yung nakalagay po sa isang pwesto dyan, yung anti-riot vehicle natin at iba pa po naming mga kakailanganin. Meron, hindi lang naman po yung anti-riot ang nandyan. Nandyan din po yung ating mga ambulansya, andyan yung ating fire truck na in case kailanganin namin is nandyan lamang po sila at in place lang po. Ang dami hong kaganapan. Kati San Gabriel, mula nung isang araw hanggang kagabi. Oo. Hanggang kanina madaling araw. Wala po ba kayo na monitor na threat? Dahil po umuusok yung cellphone ko Dahil sa mga nangyayari kagabi at kahapon sa Senado rin. Baka may namamonitor kang threat, ma'am. Sa totoo lang, ma'am.
Sa ngayon po, wala pa po kaming namomonitor na threat, pero patuloy po yung ginagawa nating koordinasyon base na rin po sa mga information na nakakalat natin. So, kung halimbawa man po sa ngayon, ito lamang po ang aming deployment, may posibilidad po na hindi lamang po yan madagdagan pag nakakita po kami ng reason para na kailangan pala naming magdagdag at kailangan pa po naming maghanap ng ibang reinforcement bukod dito sa aming nakalatag na. Kasi po, dinagdagan nyo po yung pulis nyo kahapon 8,000, ngayon po 9,000 na. So, wala naman threat pero dinagdagan po ninyo. Dahil po yan sa kahapon po ng 5 p.m. is na-lift na, nagtaas na po tayo ng alert level. So yung po mga naka-leave natin ng mga pulis is nakasama na po sila dyan sa ating deployment. Kaya po nadagdagan yung ating deployment. So mas madadagdagan pa po yan pagka po yung ating, kasi meron po tayong mga kasamahan sa PNP na syempre hindi pa po namin sila naiisama sa bilang ng deployment dahil on leave pa po sila. So madadagdagan pa po yan once na hanggang bukas po, baka iba pa po ang maging bilang ng deployment namin. Ang AFP nagsabi po kahapon, Ma'am Hazel, na pinagagalaw nila yung kanilang mga intelligence officer. Kayo rin ho ba? At nakipag-coordinate na rin ho ba itong AFP sa inyo? At kayo rin nagpagalaw din ho ba ng mga intel officer para ho i-monitor kung merong mga alingas-ngas ng destabilization po? Yes po, patuloy naman po ang koordinasyon namin sa AFP at yung ating mga intel units ay nakikipag-coordinate naman po from time to time sa AFP. So, meron po tayong i-deploy din po ng mga intel personnel para siguraduhin po na yung ating mga namomonitor is magagawan po namin ng aksyon kung meron man po ng mga magaganap na hindi inaasahan. Yung pong... So, di ba kasi mga kababayan, naglabas din ng, ng pahayag si AFP General Brown. Baka daw may bomb threat, no? Baka lang naman daw mga kababayan. Pero nakahanda naman daw sila dahil nakakalat na daw yung kanilang AFP intelligence, no? So siguro ito yung mga AFP na yung nakasibilyan mga kababayan na nakapalibot na dito sa Kamaynilaan, no? Para mag-imbestiga kung totoo nga itong sinasabi ng iba. So, ayun. So, wag naman sana kasi delikado yun. Signal jamming device, inyo po bang gagamitin ito o wala pong mangyayaring interference sa mga cellphone signal, sa mga rally points? Sa ngayon po, wala pa po tayong advice kung pagkakaroon po tayo ng mga signal jammer. So magdidepende po yan sa kung ano ang magiging pag-uusap pa ng ating mga higher ups, ng ating mga boss po. Kung bukas ba ay magkakaroon ng signal jamming or wala naman po. Regarding po sa pagpapalipad naman po, meron po tayong mga drones na papalipa rin para ensure po na yung ating crowd is mamomonitor po naman talaga natin ng mahusay. Okay, maraming salamat po, Major Asilo. Salamat po sa serbisyo nyo, ma'am. Blessed weekend. Susunod do dito. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no? Sa sinasagawang paghahanda ng AFP at PNP, no? So mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito. At dito na rin po sa paghahanda, no, ng Malacanang, na grabe yung harang nila, no? So pati rin dito sa anong tawag dito? Sa may Ligarda, Mindiola mga kababayan, anong masasabi nyo dito? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Sa mga bago dyan, pa-subscribe ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.